Kahit na mayaman at tila walang paki kay Deng, napansin ni Jiang Yi na matalino din pala siya. Magaling siyang makipag-usap tungkol sa pagkain, libangan, at mga biyahe. Pero kapag tinangka ni Jiang Yi na talakayin ang Linhai City o ang Eclipse of the Moon Group, mabilis na binabago ni Deng ang usapan. Hindi pala biro tong tao na to, naisip ni Jiang Yi. Marunong siya at hindi kasing careless gaya ng hitsura niya. Gayunpaman, mukhang magaan pa rin ang kanilang samahan, at magaan ang takbo ng kanilang pag-uusap. Hanggang sa dumapo ang gabi, tumayo si Jiang Yi upang umalis. Sandali lang, sabi ni Deng, sabay wagayway ng kanyang kamay. Biglang pumasok ang isang waitress na may bitbit na makintab na itim na kahon. Nang binuksan ni Jiang Yi ang kahon, bahagya niyang pinawi ang kanyang pagkabigla at napatitig sa loob. May mga makikintab na ginintuang bala sa loob. Origin bullets, sigaw ni Jiang Yi. Hindi napigilan ni Jiang Yi ang magulat, siguro ay mayroong hindi bababa sa 100 origin bullets dito. Agad niyang tinantya ang halaga sa kanyang isipan. Ayon sa sinabi ni Lu Kairen, ang halaga ng isang origin bullet ay hindi bababa sa 100,000 dolyar bago pa man maganap ang apocalypse. Sa mundong ito, kung saan kaunti na lamang ang mga yaman at mas mahirap pa ang paggawa, maaaring 10 beses na ang halaga ng mga bullets na ito. At narito si Deng Xiantong, na parang walang kaabog-abog na ibinibigay sa kanya ang isang kahon na may 100 piraso. Talaga namang kakaiba ang mga anak mayaman, naisip ni Jiang Yi, habang iniiling ang kanyang ulo sa hindi makapaniwalang paraan. Nagmumukhang mapagpakumbaba, nagsabi si Jiang Yi, Kapitan Deng, ito po ay hindi ko kayang tanggapin. Ang dami naman po nito. Ngumiti ng bahagya si Deng Xiantong at kumindat. Huwag mo nang isipin yan, para sa akin, wala itong halaga. Pero para sa'yo, baka magamit mo pa. Kuhanin mo na, makakatulong ito sa'yo sa hinaharap. Nalaman ni Jiang Yi na walang saysay ang tumanggi pa, kaya't bahagya siyang yumuko. Salamat po, Kapitan Deng. Kung may pagkakataon na matulungan ko po kayo, huwag po kayong mag-atubiling humingi. Sisikapin kong maibalik ang inyong kabutihang loob. Tumango si Deng ng kontento. Tama na muna ang gabing ito sa ngayon. Sa susunod na pagbalik mo sa Blizzard City, magkita tayo ulit. Mabilis na inilagay ni Jiang Yi ang mga origin bullets sa kanyang alternatibong espasyo, isang bagay na hindi nakaligtas sa mata ni Deng. Habang naglalakad palayo si Jiang Yi, pinanood ni Deng ang kanyang nag-aalulong na itsura na may bahid ng panghihinayang sa mga mata. Mga kakaibang kakayahan gaya ng sa kanya ay bihirang makita, naisip ni Deng. Kung may ganito akong kasamahan, siguradong magiging mas madali ang mga misyon. At hindi pa yon tinutukoy ang lakas niya sa labanan. Dahil dito, lumapit si Bai Chunyu mula sa likuran. Kapitan, pumayag ba si Jiang Yi na sumama sa atin? Tanong ni Bai Chunyu, na puno ng kuryosidad. Iniling lang ni Deng ang ulo, at may kalmadong tinig sinabi, hindi. Tinanggihan niya ako. Nanlaki ang mata ni Bai Chunyu sa gulat. Ano? Tinanggihan po kayo? Alam ba niya kung gaano karaming tao ang halos magpakamatay para sa pagkakataong ito? At tinanggihan niya lang. May maliit na ngiti sa labi ni Deng. Siguro iyon ang dahilan kung bakit siya kakaiba. Ah, Jiang Yi, talagang nakuha mo ang aking pansin. At binigyan mo pa siya ng isang kahon ng origin bullets, sabi ni Bai Chunyu na halos hindi makapaniwala. Tumawa ng kaunti si Deng, hindi alintana. Kahon lang ng bala yan. Wala yan. Basta't may silbi sa akin ang isang tao, handa akong mag-invest sa kanila, huwag mo nang alalahanin ang halaga. Bumaling siya kay Bai Chunyu at nagbigay ng isang makahulugang tingin. Ang mga naglalayo ng tagumpay, hindi pwedeng matakaw sa maliliit na bagay. Kung hindi man sumama si Jiang Yi sa grupo ko, sigurado akong maaalala niya ang aking kabutihang loob. Huminga ng malalim si Bai Chunyu, kitang-kita ang paghanga, at nagbigay ng galang. Kapitan, tunay ngang kamangha-mangha ang inyong karunungan at pangitain. Samantala, sa labas, natagpuan ni Jiang Yi ang isang driver ng pamilya Deng na naghihintay. Binuksan ng driver ang pinto ng sasakyan na may magalang na ngiti at inalok siyang ihatid pabalik sa kanyang apartment. Kailangan kong aminin, naisip ni Jiang Yi habang sumasakay sa sasakyan, talagang magaling magtrato ang pamilya Deng. Noong una, inisip niya na si Deng Xiantong ay isa na namang spoiled na anak mayaman, mayabang at may entitlement, isang uri ng tao na iniisip na ang sinuman na hindi sumusunod sa kanya ay dapat maglaho. Ngunit ang kabutihang loob at pagiging mahinahon ni Deng ay lubos na nagbago ang pananaw ni Jiang Yi. Hindi lahat ng mga anak mayaman ay mayabang o walang utak, naisip ni Jiang Yi. Si Deng Xiantong ay isang tao na karapat-dapat maging kaibigan.
Pagdating sa apartment, agad na nagtipon ang grupo ni Jiang Yi, sabik na malaman kung paano naganap ang pulong. Nang sabihin niya sa kanila, halos nakahinga sila ng maluwag. Maayos na hindi ka pinahirapan ni Deng Xiantong, sabi ng isa sa kanila. Ang huling bagay na kailangan natin ay makipag-alyansa sa isang tulad niya. Masama yan para sa Tianhai City. Lumapit si Zokir. Ano na ngayon ang plano? Babalik na ba tayo? Seryoso ang ekspresyon ni Jiang Yi nang maisip ang mga mutants sa Day City. Pinagmasdan niya ito at nagbigay ng isang kalmado, ngunit matatag na tinig. Panahon na para bumalik, sabi niya. At baka magdala tayo ng maliit na regalo. Nang matapos mag-usap sina Jiang Yi at Deng Xiantong, wala nang dahilan para manatili pa sila sa Blizzard City. Agad na tinawag ni Jiang Yi sina Xiao Honglian, Xin Chan, at Chen Jingguan para makipagkit-e sa kanya. Pumasok ang tatlo sa kwarto ni Jiang Yi, kung saan nakapagtipon na ang natitirang miyembro ng grupo ni Jiang Yi. Umupo kayo, sabi ni Jiang Yi, sabay turo sa sopa. May mahalagang bagay akong kailangan sabihin sa inyo. Umakyat ang tatlo at umupo sa harap niya, kitang-kita ang kanilang pagka-curious. Binigyan sila ni Jiang Yi ng seryosong tingin at nagsabi. Babalik ako sa Tianhai City ngayong gabi. Kung wala kayong mga mahalagang bagay na kailangang gawin, sumama kayo sa akin. Medyo nagulat ang tatlo. Tumingin si Xiao Honglian sa kung saang direksyon at nagtanong, talaga bang ganoon ka-importante? Gabi na, hindi ba pwedeng bukas na lang? Si Chen Jingguan, na parang naging nakababatang kapatid na ni Jiang Yi, agad na nahulaan, Boss, tungkol ba ito sa mga mutants sa Osawa? Nagulat ang lahat sa tanong ni Chen Jingguan. Bakit ka tinatawag na boss? Tanong ni Zokir, na hindi pa alam na naging leader na si Jiang Yi sa Chaoyu Base. Nakita ni Jiang Yi ang mga naguguluhang ekspresyon sa kanilang mga mukha, kaya't sinabi niya ng hindi alintana, hindi ko pa pala nasasabi. Ako na ang namumuno sa Chaoyu Base, at si Chen Jingguan ay nasa ilalim na ng aking pamumuno. Kailangan lang nating malaman kung ano ang nangyayari. Bagamat sinabi ni Jiang Yi ito ng mahinahon, nagulat sina Xiao Honglian at Xin Chan. Ang balita ay parang lindol sa kanila. Pumili si Chen Jingguan na sumama kay Jiang Yi. Pero ngayon, kailangan nilang pag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang hinaharap. Noong una, handa silang sumunod kay Jiang Yi, pero ngayon, habang tinitingnan nila si Chen Jingguan na umabot sa puntong ito, nag-aalangan silang malaman kung anong susunod na hakbang ang gagawin. Walang gustong maging may mas mataas na posisyon pa sa kanila. Pareho silang may lihim na pangarap na maging leader ng sarili nilang base. Nauunawaan nila ang pagkakaiba ng pagiging pangalawang leader at pagiging boss. At dahil posibleng magtangka ang mga mutants na salakayin ang Tianhai, nagiging komplikado na ang kanilang sitwasyon. Ang Rain Base ngayon ay nasa ilalim ng proteksyon ni Jiang Yi, kaya't magiging ligtas sila. Pero sila, ano ang mangyayari sa kanila? Nag-aalangan sila, nag-iisip kung susundan ba nila ang halimbawa ni Chen Jingguan at ipagkaloob ang kanilang katapatan kay Jiang Yi. Hindi pa nila napagdesisyunan, kaya't nagpasya silang mag-isip muna at pag-usapan ito mamaya. Hindi naman tila napansin ni Jiang Yi ang kanilang mga pinagdadaanan sa isipan. Itinuloy pa rin niya ang kanyang plano. Alam kong galit kayo sa ginawa ng mga tao mula sa Osawa sa atin. Pero tulad ng sinabi ko dati, ang pinakamahalagang bagay ay ang regional conference. Kaya't ipinagpaliban muna natin ang makipag-away. Ngunit ngayon natapos na ang conference, maaari na tayong mag-focus sa mga walang hiyang mutants. Sa mga nakalap nating impormasyon, napagdesisyonan nilang mahina ang Tianhai. Iniisip nilang madali tayong atakihin. Siguro nakita nila na abala ang Jiangnan sa Lianhai City, kaya't ito na ang tamang pagkakataon para umatake. Kailangan nating makabalik agad at maghanda. May kalamangan tayo sa sariling teritoryo. Ipinaliwanag ni Jiang Yi ang plano. Naipaliwanag na ito sa kanyang grupo, pero ito ang unang pagkakataon na ibinabahagi niya ito sa mga leader ng ibang puwersa. Ang mga mata ni Chen Jingguan ay kumislap sa kasiyahan. Boss, talagang brilliant ka. Pinapalagay mong mahina tayo sa kanilang mga mata. Akala nila madali tayong atakihin, at kapag sumubok silang umatake, mahuhulog sila sa bitag at tatalunin natin silang lahat. Sabik na sabik si Chen Jingguan. Kapag nanalo tayo, makikita ng lahat kung gaano kalakas ang Tianhai. Wala nang magtatangkang maghasik ng gulo sa atin. Ngumiti si Jiang Yi, nasiyahan sa sigla ng kanyang bagong commander. Si Chen Jingguan ay dating pangalawang leader sa Rain Base, pero ngayon na wala na siyang responsibilidad, sabik siyang patunayan ang kanyang sarili.
May mga tao talagang hindi para sa liderato, at siguro isa si Chen Jingguan sa kanila. Si Xiao Honglian at Xing Chan, na maingat na nakikinig, ay nagpalitan ng tingin at mumiti. Tila nagsisimula na rin silang magka-interest. Kamailan lang, talagang pinayurakan ang mga mutants. Tuwing nakikita sila ng mga tao mula sa Osawa City, tinutukso sila ng walang awa. Pati mga mutants mula sa ibang lungsod ay minamaliit sila. Dalawa sa kanila, na sumusunod sa utos ni Jiang Yi, ay hindi nangahas magtangkang makipagtalo o lumaban. Pinili nilang manahimik na lang. Pero ngayon, binigyan sila ni Jiang Yi ng pahintulot na lumaban. Siyempre, handa na silang ilabas lahat ng inis. Sumandal si Xiao Honglian, kumikislap ang mga mata sa excitement. May plano ka ba? Tanong niya. Paano kita matutulungan? Tumango si Jiang Yi at sinabi ng kalmado, minsan, ang pinakamagandang plano ay ang hindi baguhin ang gumagana na. Itinaas ni Jiang Yi ang kanyang mga kamay at nagpatuloy, hindi natin alam kung ano mismo ang gagawin ng kalaban. Pero kung lalaban tayo sa sariling teritoryo, sa tamang oras, at kasama ang tamang mga tao, may kalamangan tayo. Pagbalik natin, siguraduhing maghanda. Ihanda ang mga armas, maging alerto, at huwag pababayaan ang depensa kahit isang saglit. Ang susunod na mangyayari ay nakasalalay sa kanilang magiging hakbang, dagdag ni Jiang Yi na puno ng kumpiyansa. Alam ni Jiang Yi ang kanyang mga kalakasan at limitasyon. Hindi siya isang henyo na estratehista tulad ni Zhu Zeng na kayang talunin ang kalaban gamit lang ang isang dalaw. Pero alam niyang maghanda ng mabuti at tiyaking handa siya sa lahat ng sitwasyon. Sa ngayon, sa kanyang lakas, kampante siyang kayang talunin ang halos lahat ng tao sa buong Jiangnan na rehiyon. Nung narinig ito ng kanyang grupo, tumango sila bilang pagsang-ayon. Dahil hindi nila alam ang buong plano ng mga Osawa mutants, ito na ang pinakaligtas na hakbang. Agad na pinapunta ni Jiang Yi ang lahat para maghanda, pinayuhan silang mag-impake ng mga gamit nila. Balak nilang sumakay sa isang espesyal na tren pabalik sa Tianhai City. Sinabi ni Zokir na maaari silang umalis sa Blizzard City anumang oras. Mahalaga ang oras. Mas mabilis silang makakabalik at makakapaghanda, mas mabuti. Wala namang nakakalam kung kailan susubukang umatake ang mga Osawa mutants. Kaya't tinipon nila ang kanilang mga sundalo at sabay-sabay silang umalis sa apartment. Hindi maliit ang kanilang grupo, kaya't hindi naging madali ang pag-alis ng tahimik. Agad na napansin ng mga Osawa mutants ang kanilang pag-alis. May ilang Osawa mutants na nakamasid sa kanila, at nang makita nilang umaalis na ang grupo, mabilis nilang iniulat ito sa kanilang mga leader. Nang matanggap ni Sun Jianming ang balita, kumislap ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Napangiti siya nang may sabik at tumakbo papunta sa bintana. Mula sa itaas, ang mga saloobin niya ay ibinulalas, nag-aalala ba sila na atake kami? Ang duduwag naman nila. Lalong lumalim ang galit ni Sun Jianming sa mga mutants ng Tianhai City. Tignan mo nga, mukhang panahon na para kumilos. Ang Tianhai City ay may maraming yaman. Hindi dapat ito kontrolado ng mga maliliit at mahihinang puwersa. Sayang lang. Dahil sa tagumpay ni Sun Jianming laban kay Chen Jingguan, unti-unti siyang naging kilala, at araw-araw ay tumataas ang kanyang momentum. Karamihan ng mga tao ay nakakapansin na naghahanda si Sun Jianming na umatake sa Tianhai City. Tila sigurado nang atake siya sa fleet ng Rain Base. Pero sa kabila ng kumpiyansa niyang hitsura, hindi kasing pabigla-bigla ni Sun Jianming gaya ng iniisip ng iba. Matalino siya, kalkulado, at mas matatag ang kanyang pag-isip kaysa sa iniisip ng karamihan. Mahina man ang Tianhai City, pero ito'y isang premyo na karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Kung ako lang ang pupunta gamit ang sarili kong puwersa. Kahit manalo kami, mahirap na tagumpay yon. Kailangan ko pa ng tulong mula sa ibang grupo, naiisip niya. Dahil dito, kinuha ni Sun Jianming ang kanyang telepono at tinawagan sina Chen Liangyu at Gu Hongdai. Inanyayahan niya silang makipagpulong. Panahon na para magplano ng susunod na hakbang. Nakatanggap na sina Chen Liangyu at Gu Hongdai ng balita mula kay Sun Jianming at agad nilang naintindihan ang plano nito. Matapos ipakita ni Chen Jingguan ang lakas ng Tianhai City, hindi lang ang Day City ang nakapansin, maraming organisasyon mula sa iba't ibang lungsod ang nagtingin na rin sa Tianhai City, sabik na makuha ang kanilang bahagi. Lahat sila'y naghahanap ng paraan para makuha ang matabang piraso ng karne na ito. Jiang Yi, mag-enjoy na lang kayo sa huling sandali ng inyong buhay. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito.
Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.